Anong kwento mo? Makikinig ako, magbabasa ako. Ang inyong lingkod, Bebang Vlog. Ano nga ba yung kwento natin sa buhay na kahit ang sakit, masakit na hindi natin makalimutan, pero pag tinanong ka, kaya mo naman siyang sabihin. Ngunit meron ding mga tao na hirap ikwento. At nire-respeto namin yan. Sa kalagayan ko ngayon, nais ko siyang ikwento. Dahil baka may pagkakaparehas tayo, o kaya magkaiba man, pero ang pinakamahalaga doon, yung aral. Yung aral na natutunan natin sa lahat ng pinagdaanan natin. At ito, kung bibigyan natin ng title ang kwento ng buhay mo, ano ito? Yung sa akin kanina, may sinulat na ako na letrang A. At ano kaya itong title na ito kung bakit nag-uumpisa sa letrang A? Sa lugar na ito po, kung hindi po ako nagkakamali, grade 1 or daycare pa ako nung nag-umpisa kami tumira dito. Hindi po ito sa amin. Hindi sa tatay ko, hindi sa nanay ko. Wala po kaming pagmamay-ari sa kinakatayuan ko. Ngunit, kung ang bibilangin po natin ay nung grade 1 ako, 2000 po yun, year 2000, as ngayon po ay 2026, sabihin natin na 26 years na po ang nakalipas nung simula po na ako ay tumira sa lugar na ito. Ang dami pong kwento. At mas marami po ang magandang kwento. Sapagkat, yun po yung na-realize ko sa buhay ko na maraming kulang. Bakit po maraming kulang? Broken family po kasi ako. Apo. Ibig sabihin ko po ay lumaki po ako nang hindi ko po kasama na madalas ang nanay ko at ang tatay ko. At ang madalas ko po kasama ay ang aking lola. Kaya po malalapit po talaga ako sa mga lola, sa mga lolo, sapagkat baka connected nga po kung sino po yung nagpalaki sa inyo. Magaan po yung loob nyo. Pero gayon pa man po, lahat po talaga ay binibigyan ko ng halaga at tinatawag ko na yun ang nakatadhana sa buhay ko. At ngayon na nandito ako sa kalagayang ito, hindi ko sasayangin yung pagkakataon bilang isang content creator. Na kung saan, kung nakikita nyo, meron akong binibigay na online bigas pantry. Ibig sabihin, nagbibigay po ako ng pambigas, pambili po ng bigas kahit nasaan man po kayo dito sa Pilipinas or kung meron po tayo na nagko-comment na nasa ibang bansa, maaari po din makarating yung akin pong pabigas sa inyo. At gayon din po, no, naumpisahan po natin yung dito po mismo sa bayan po ng Mamburao, sa lalawigan ng Occidental Mindoro, yung bigas pantry. So kahapon po, natapos po tayo dun sa 4th batch. Na kung saan po ay, doon marami po akong kinagugulat na nakikiisa po sila sa gawaing iyon. At meron po talaga mga nagme-message sa akin na magpapadala ako ng pambigas sa pandagdag. Yun, ibig sabihin po, marami po sa inyo na natutuwa po sa ganung gawain. At masaya po kayo sa aming ginagawa. Kaya maraming salamat po. Ang buhay ko,
ay punong-puno talaga ng kwento. At ito yung pinaka-highlight. Sasabihin ko yung title na alam kong tumutugma sa kwento ng buhay ko. Dudugtungan natin to. Mahaba-haba, ano po? Siyempre, karapatan po natin kung ano po ang gusto niyo pong title ng inyong kwento. Pahiram muna nito. Para medyo maayos po ang ating pagsusulat. Ayan. Kahit ano po ang kwento ng buhay nyo, nasa sa inyo po yun kung paano nyo po ito i-handle at kung kaya nyo pong ikwento sa ibang tao, lalong-lalo na po dun sa mga strangers. Minsan dun po natin na ikukwento dun sa mga taong hindi natin kilala. Ano po? Tama po ba yun? Yan. Ngayon po, ito po ang title po ng aking kwento. Ang title ng kwento ni Bebang Vlog. Amnesia Girl ng lalawigan ng Occidental Mindoro. Bakit po kaya amnesia? Yan. Alam niyo po, nung taon pong 2010, na sa loob po ng bahay na tinitirhan namin sa Maynila, yun lang po yung huli kong naaalala. Na ako ay may sakit, kumain ako ng orange, natulog. Yung tita Alma ko nandyan, nanonood ng TV. May mga kasama kami sa bahay, mga pinsan ko, si Kambal, yung mga staff ng aking tita nandun din, hanggang 3rd floor yon. So kami nasa sa pinaka first floor. Hanggang doon na lang po ang naalala ko. Tapos, bumalik ako sa December yon. Kung hindi ako nagkakamali, December 12 or December 13. 2010. Bumalik ako sa pag-aaral, January, pagkatapos ng Christmas break at New Year. So, first week ng January noon, bumalik ako sa school, sa CEU Manila. CEU Menjola po, no? Or Centro Escolar University. Ngayon, nung pumasok ako doon, ito na yung naaalala ko, Hinanap ko si Onel, si Stephen. Classmate ko siya sa pharmacy or Bachelor of Science in Pharmacy. Ngayon, tinawag ko siya nung nandun na kami sa compound ng school. Ang dami nagsilapit sa akin. Tapos, natatandaan ko, sabi nung isa, Ate Jo, hindi ka man lang nagsusuklay. Susinuklayan nila ako. Tapos nun, nung binibigay ko na yung letter ko dun sa aking professor, napatanong siya. Sabi niya sa akin, Miss Bernardo, kilala mo ba ako? Nagulat ako. Sabi ko talaga, confident pa ako. Yes, ma'am. Ma'am Mendoza. Confident talaga ako sa pagsagot ko. Tapos nagsigawan yung mga classmate ko doon sa buong classroom namin. Miss Bernardo, hindi ako yan. So, ang naalala ko po ay si Ma'am Solis. Nga po ba? Ma'am Solis ang aming biology or related po sa biology na aming subject. Ma'am Solis, kung di po ako nagkakamali, Ma'am Solis. Hello po, Ma'am Solis. Kinukwento ko po ang aking amnesia serye ng buhay ko.
Tapos ito pa, yung same moment po, no? Sabi ng isang classmate ko, Ate Jo, ako kilala mo? Confident din po ako sumagot. Sabi ko nun, sabi ko, oo naman. O di binanggit ko ang pangalan niya. Sabi ko, Mary Jane? Nagsigawan na naman, Ate Jo! Kalimutan ko anong pangalan niya. Ngayon ko nakalimutan. Basta halimbawa na lang na ang pangalan niya, Ate Jo, hindi, ako si Sofia. So kumbaga nung moment na yun po, nalaman ko sa sarili ko na ako po ay may amnesia. Yung classmate ko pong kaharap ko, hindi ko po kilala. Yung professor ko, pasensya po. So, ang nasa isip ko lang po talaga na nakilala ko ay si Onel or si Stephen. Kaya, magamat alam ko nagulat din kayo sa kwento ko. Pero yun po ay tunay na kwento ng buhay ko. At yun po, no, sa simulang araw na yun, nalaman ng pamilya ko na ako pala ay may amnesia. Kaya, ang ginawa ng tita ko na nagpaaral sa akin, nagpunta siya sa school. Ang tita ko po na nagpaaral sa akin ay kilala po siya sa Munti. So, si Tita Munti. Yan, ngayon punta siya sa CEU. Sabi niya, may amnesia ka pala. Ano, kaya mo? Tumigil ka na lang kaya muna sa pag-aaral. First year college po ako nun. Tumigil ka kaya muna sa pag-aaral. Kasi baka hindi mo kaya. Sabi ko talaga dun sa tita ko, kaya ko po. Pero alam niyo ba, yung kalagayan ko nun, mahinahon lang ako. As in, para po akong bata na natututo. Ganito lang mga sagot ko nun. Kaya ko po. Opo, mahinahan ng pagsasalika. Hindi ka tulad dito na napakalakas ang energy ko. Hindi ganito. As yun, nagtuloy ako sa pag-aaral. So, yung libro na pinag-aralan na namin doon, simula ulit sa first page, inumpisahan ko po ulit. Kasi dapat po, first preliminary exam namin yun noong December. Yun nga po nangyari sa akin na aksidente ako sa loob ng bahay. At ayon po sa kwento, ay yung mga tao po sa bahay na hanggang na nasa third floor, narinig daw nila yung malakas. Malakas po na tunog. Yun pala, nakita na lang nila ako. Nandun ako sa harapan ng ref na may hawak akong tubig. So wala rin talaga nakakita sa akin kung ako ay natumba or nadulas or talagang hinimatay na lang. So nung nakita na nila ako, according kay Kuya Atong ata to. Ang taga dyan po sa Maynila, no? Dinala nila, ayun, kumbaga, parang naglalak na po yung jaw ko. Ganon, kaya sinugod po nila ako sa ospital po ng Metropolitan. Yan dyan po sa Maynila. Kaya kung tatanungin nyo, may record po ako dyan. At kaya, dito pa, may pinost na picture. Nakita ko doon talaga nung nasa ospital ako, yung mayroon ako mga black eye dito sa kabilang sa aking mata. Tapos talagang anong-ano yung mukha ko. Tapos yun pala, pinicturan ako ng kapatid ko, ng kuya ko, si Kuya Jangkoy. Tapos yun, doon na nila na ikwento na may dumalaw sa ospital. Tapos tinatanong ko daw yung mga tita ko na patay na. Yung mga ganun ho, yung memory ko doon sa ospital, kinukwento nila sa akin. Tapos, sabi nila, lumuwas daw po pala doon ang tatay ko, ang lola ko. So, ibig sabihin po, dinalaw nila ako doon, pero wala po talaga yun sa alaala ko. So, lahat po ng pangyayari sa akin nung simula nung ako ay na-aksidente, hanggang nung ako po ay pumapasok na ng school na hindi ko po kilala ang mga nakakasalamuha ko. Ito po yung maganda dun sa pangyayaring yun. Ang nasa isip ko lang po na kilala, bukod sa sinabi ko po yung classmate ko, yung sinasabi po na kilala lang sa isip, si God. Siya lang po yung isa po sa nasa isip ko. At ang pangalawa po ay yung aking puppy love or first love po ang tawag, no? Puppy love o first love, dalawa lang po sila na nasa isip ko. At yung pong first love ko na yon, hindi ko po yun kumbaga, kinukwento ko siya para lang din na
mabigyan ng kulay yung kwentong Amnesia Girl ko. Na sila ay nasa isip ko. Na hindi ko rin maisipin na bakit hindi yung magulang ko ang nasa isip ko. Mahal ko naman sila. O kaya yung lola ko na mahal ko kasi sila yung nag-alaga sa akin. Bakit hindi sila yung nasa isip ko na hindi ko nakalimutan? Si God at saka yung first love ko. So, hindi ko alam kung bakit yung first love. Siguro, sa dahilan ko lang siguro dahil talagang yung pagmamahal na sinasabi natin. So, hindi lang siya nasa puso. Talaga nasa isip siya. Kaya hindi siya nawala sa memory ko. Si God, siyempre pinakauna talaga, at yung aking puppy love. At i-reveal ko siya sa inyo. Gusto niyo bang malaman? Sige, i-reveal ko na. Kasi puppy love naman, hindi naman yun sa akin lang nangyayari, no? Ang aking pong puppy love, ang aking pong talagang isang bahagi po ng buhay ko ay si Sir Inan Monteclaro. Yan, siya po ay taga dito po sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Shout out po, alam ko po na papakinggan nyo ito. Nais ko lang ikwento ito upang maging inspirasyon sa inyo pong nakikinig sa akin. At ayun po, yung the following na po na nakikilala ko na po yung kasama ko sa bahay. Yun ang naalala ko na yung kasama ko sa bahay, wala ako naalala na nandun ang pinsan ko o yung sinasabi ko pong mga staff ng tita ko na kasama ko rin doon. Hindi ko talaga sila na maalala na kasama ko sila doon. Ang naalala ko lang din na nag-aalaga sa akin nung time na, na nakauwi na ako noon, si Ma'am Rebecca Bernardo Balboa. Si Ma'am Rebecca Bernardo Balboa po ay ang aking tita at ang aking ninang sa kasal. Siya po ang naaalala ko sa memorya ko pag kinukwento ko po na nag-alaga. Na naaalala ko po nag-alaga sa akin. Dahil wag po magsiselos or maghihinakit yung hindi ko po mabanggit. Kasi nga po wala po sa memory ko yung mga panahon po na nasa ospital. Hindi ko po talaga maalala. Hindi ko po maalala na ako ay na ospital kasi hanggang doon nga lang po sa kwento na ako may sakit, kumain ng orange at natulog. Yun lang po ang huling alaala ko at nanonood si Ate Alma si Tita Alma ng TV. Si Tita Alma kahilig po, yung kamag-anak ko po yan. Kaya kumbaga ho ay gusto kong ibahagi ito sapagkat pwedeng parehas tayo ng kwento or pwedeng magkaiba man pero sa dulo may aral siya. At ang natutunan ko doon bilang isang tunay na amnesia, so parang ang tawag po sa akin ay temporary amnesia. Kasi po, nung unti-unti na nga po yun, naaalala ko na po yung mga alaala ko. Nung ako ay, kumbaga ho, ay ang kwento ho ng buhay ko, naaalala ko na, kaya ko na siyang ikwento. Hindi po katulad ng, pag sinabi niyo po talagang permanent po kayong na amnesia, hindi niyo po kayang i-recall yung kwento niyo ng bata niyo, sino ang tatay mo, saan kayo naggala. Yun po yung permanent talaga na amnesia. Ako po, naalala ko po siya, nagbalik po. Yan, katulad po na, nagbalik po yung aking memorya. Kaya temporary amnesia po. Yung kalagayan ko noon. Kaya po, ako po ay ingat na mauntog. Kasi nga po, meron pong tama sa aking brain. May brain damage po. Kaya hindi po pwedeng mauntog ako at pwede pong bumalik at pwedeng maging permanent amnesia po siya. Yan. Kaya po, mas nagiging maingat ako na baka mauntog, madulas. Yun. Kaya rin po, no, posible rin po na talagang delikado po ang mauntog. Kasi nung time na po yun, wala man po nakakita sa akin, pero nakahiga na po ako noon at talagang nahihirapan, maglalakdyo na po ako. So, ibig sabihin po, at dahil nakita naman po din sa CT scan, may tama po yung brain ko eh. Kaya po, sa physical, parang sa left po, left. Parang sa right po yung tama, tapos sa physical, nakita po yung black eye, lumabas po, isa left side, yun po. Papakita ko po yung picture, hanapin ko lang po, no? Gayon pa man po, no, itong bahagi ng buhay ko na ito ay isang malaking bagay na ang sarap na ikwento sapagkat gusto ko rin na
mabigyan kayo ng mensahe na ang Diyos, kahit anong pinagdadaanan natin, katulad nga po ako, hindi po siya nawala sa isip ko. So dahil tunay po na sa mga pinagkakaabalahan natin sa buhay, nakakalimutan natin minsan ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Pero, gayon pa man, nakalimutan man niya natin siya, pero siya nandyan lang. Nandyan lang siya palagi. Hindi siya yung sinasabi natin na hindi siya natutulog, tunay yun. Tunay siya na, hindi mo ba siya physical na nakikita na hindi natutulog? Pero sa karanasan ko na ako ay nagka-amnesia, nananatili siya sa isip ko, na pinaparamdam niya sa akin na natutulungan kita na bumalik ang memorya mo, maalaala mo ang magagandang kwento ng buhay mo, maalaala mo yung mga pagsubok mo na may natutunan ka. Kaya ang sarap po, ang sarap. At kaya po talaga ang madalas ko po sinasabi na una ang Diyos araw-araw. Ano man po ang pinagkakaabala natin, naglalaba, naghuhugas, nagwawalis, pwede po tayo magdasal. Hindi po kailangan na bago lang matulog, pagkakain lang, pagkatapos kumain, pagkagising, doon lang po nagdadasal. Kalungkutan, kasayahan, anytime, anywhere, pwede po tayo magdasal. At yun po, yun talagang ginagawa ko po sa sarili ko. Kaya simula po nung elementary ako na nagsisimba po kami tuwing Miyerkules, na dahil nga po sa Lubina, kumaga po ay hinubog po siguro. Hinubog po ng pagkakataon na ako ay matutong magdasal. Yung una-una po, ang ama namin, ang Panginoong Maria, luwalhati. Kasi yun nga po ang natututunan ko po sa aming simbahang Katoliko po, no? Pero nire-respeto ko po kung ano po ang inyong pagdadasal. Ang akin lamang pong nais iparating na huwag po natin kalimutang magdasal kahit anong oras. Kaya ano po, sa paglaki ko po, nung naging high school na po ako, pinag-aral po ako sa West Mindoro Academy. Kasi nga po, gala ako, ang dami ko pong nodal or taling sa paa. Pinili po nung nagpaaral sa akin na sa West Mindoro Academy para malapit lang po sa amin. At nung nag-aral din po ako ng college, siya rin po ang pumili. So lahat po ng aking ang tita ko po ang pumili. Na kung saan po na naranasan ko nung hindi na po talaga ako nakakapagsimba. Nung nagsimba po kami, walang choice, kailangan magsimba sa San Sebastian. Sa harapan po ng CEU Manila, harapan po namin ang hindi po San Sebastian, sa San Beda. Yang katapat po ng CEU Manila ang San Beda. As dito po ang Malacanang. Simba po kami sa simbahan po ng San Beda. Nung nagsimba po ako nung kundi po ako first year college noon. Kasi parang siguro nga na parang napalayo ako sa Diyos. Ibig sabihin po, hindi po ako nakakasimba. Hindi po ako ganun kadalas sa magsimba. Kaya nung nagsimba po kami doon talaga pong hagulhol po ako na talagang yung ko sa sarili ko na patawarin niyo po ako, na marami po akong pagkukulang, dami ko pong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Yun. Kaya kung saan po naging maganda naman po na after po talaga nagbalik loob. Yun po tinatawag natin pagbabalik loob. Repent po sa ating Diyos sa kahit ano po ang pinagdaanan natin. Mas inuuna ko po talaga ang mapayaman ang aking pananampalataya sa Diyos. Sapagkat doon ko po nakikita na may mga bagay po tayong gusto, hindi po ibinibigay. Ngunit may dumadating na nagiging masaya ka at ipagpapasalamat mo talaga. Kaya kahit ano po ang nariyan sa harapan nyo, na parang sinasabi nyo, hindi naman ito yung gusto ko, bakit yan ang nandyan? Ipagpasalamat mo lahat ng nakahain dyan. Ang lahat ng nasa harapan mo. Kahit hindi mo yung gusto, pagpasalamat ka sa Diyos. Hindi mo rin kailangan namang ipagkasigawan. Sa isip mo, sa puso mo, kinakausap mo ng pagpapasalamat mo. Malaking bagay na yun para sa Diyos. Sapagkat yun po ang isa sa ginagawa ko. Kaya, ang kwento po ng buhay ko, bilang amnesia girl, hayaan niyo po na ipagpatuloy ko yung kabutihan ng Diyos. Maging tulay ng kabutihan ng Diyos. Na hindi naman po siguro kailangan na maging mayaman ka pa.
kailangan ganito na ang pera mo bago ka tumulong? Opo, may problema din po ako, usapang financial or pera. Ngunit yung pagbibigay po ng oras, hindi naman po pera yun. Pero nakatulong ka na. Isang malaking bagay na po yun na ikalulugod ng Diyos sapagkat nandun yung action mo, nagbigay ka ng konting minuto sa oras para sa iyong kapwa. Hindi natin kailangan marinig na pinapasalamatan tayo ng Diyos. Na gusto ng Diyos yung ginagawa natin. Nasa sa atin yung kung paano natin tatanggapin na ang alam ko, masaya ang Diyos, masaya ang ating Panginoong Jesus doon sa ginawa mo, sa ginawa ko. Kasi nakita niya na mahal ko yung kapwa ko. Kasi po doon sa pagdadasal po, lalo na po ng banal na rosaryo, yun po ang isa sa aking talagang pinangahawakan. Yan, meron po akong rosary kung saan po, dito po sa bawat misteryong ito, meron po ditong ipinagdadasal. Alam niyo po ba dun sa joyful mystery, yung sa third joyful mystery, yung ano po yun, yung araw po nang naipanganak po si Jesucristo. Ang ipinagdarasal po or ang inire-request ng mga nagdadasal na para sa misteryong yon ay ang love the poor. Ibig sabihin po, mahalin po ang mga may kakulangan sa buhay. Ano po? Ibig sabihin po, talagang yun po ang pagkakaunawa ko, ha? Hindi ko po sinasabi na ito po yung wag niyo po ako masamain. Yun po ang pagkakaunawa ko na ikanalulugod ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga taong talagang nagmamahal sa mga wala. Nagbibigay ng meron sa mga wala. Walang damit, may damit ka, ibigay mo. May pagkain ka, magbigay ka. Hindi mo kailangan ibigay lahat. Pero meron kang bahagi na ibinigay. Sa pagkakaunawa ko, masaya at napapasaya natin ang ating Panginoong Hesukristo sa bagay na yun. Ano po? So muli po, iyan po ang kwento ng buhay ko na una ang Diyos araw-araw. Salamat po. Tuloy-tuloy po ako sa aking online bigas pantry. Talagang sinasabi ko naman po sa inyo, nagiging busy po ako minsan, pero ayoko po kayong biguin. Meron po ako sinasabi doon na oras, yung pang 7 p.m. ko, pang 8 p.m. ko, yung date, kaya po pinapa-comment ko po, di ba, yung date. Yan. Pero ngayon po, gusto ko lang po mabasa yung kwento ng buhay nyo. Pero dahil po tungkol po sa bigas, ano po yung kwentong bigas ng buhay ninyo? At huwag nyo rin pong kalimutan, or pwede rin naman pong bahala po kayo, ilagay niyo po yung GCash number ninyo para maparating ko po sa inyo yung aking handog na pabigas. Kahit paano po ay makatulong po ako sapagkat naranasan ko rin po talaga ang hirap ng buhay na wala pong pambili po. Hirap po na makabili ng bigas. Kaya mas pinili ko noon na fasting. Usapang fasting po, Pero yun naman po, bawat kwento nyo ay nire-respeto ko. Salamat po, ang inyong pong lingkod, Bebang Vlog. I love you!